We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 200. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Grace-Filled Expressions for Stronger Relationships, Part 6. Let us first commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have brought us here. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to honor you and to worship you. Thank you also for the beautiful people who are joining us via online. Thank you for the wonderful time of praise and worship. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin. Malakas ang Panginoon. Ipinapaalala ko po sa inyo mga kabiyaya, nang sinimulan po natin ang series na ito, ito'y patungkol sa mga pangkaraniwang ekspresyon na binibigkas po natin sa ating pakikipagtalastasan sa mga tao. Mga kausap po natin araw-araw sa paaralan, sa eskwela, sa komunidad na ating ginagalawan. Mga ekspresyon na kuminsan hindi natin masyadong binibigyan ng pansin, ng mga ito'y hindi po pangkaraniwan. Ang mga ito'y punong-puno ng biyaya na kapag binigkas po natin, nire-release natin ang biyaya ng Diyos sa mga taong kausap natin. Sa araw po na ito, ipagpapatuloy po natin ang ating discussion. Part 6. Today we're going to talk about a grace-filled expression of blessing toward unbelievers. And we say and we do this whenever we say, God blessed you. Sa tuwing binibigkas natin ang linyang God blessed you, hindi po yan pangkaraniwang mga salita. Yan po'y punong-puno ng biyaya, nire-release natin sa mga hindi mananampalataya. Hindi natin marimbigkasin ito sa mga mananampalataya dahil sila po'y pinagpala na ng Panginoon. Maaari lang natin bigkasin ang linyang God bless you sa mga hindi mananampalataya. To fellow believers, we don't usually say, God bless you. Because in Christ, we are already blessed. Can you say amen? Amen. Ephesians chapter 1 verse 3 tells us, instead, we say, stay blessed as a reminder to remain in the awareness and enjoyment of that blessing. Dahil kay Kristo, pinagpala na po tayo. Mali na bigkasin mo sa kapwa Kristiyano, lalo na sa kabiyayang nakakaunawa ng pagpapala ng Diyos, ang linyang God bless you. Sa Tagalog po kasi yan, pagpalain ka ng Panginoon. Hindi ba ang Tagalog ng God bless you, pagpalain ka ng Diyos o pagpalain ka ng Panginoon? Bakit mo bibigkasing pagpalain ka ng Diyos sa taong pinagpala na ng Diyos? Sa halip, huwag mong sabihing pagpalain ka ng Diyos, manatili ka sa pagpapala ng Diyos, manatili kang pinagpala. So appropriate para sa mga Christian, stay blessed. Para sa mga di mananampalataya, we say, God bless you. Bakit? Kasi hindi pa po sila pinagpala. At gusto mong sila'y pagpalain, kaya nire-release mo sa iyong pananalita ang pagpapalang sana'y matanggap nila. To unbelievers, we say, God bless you.
because they have not yet received the fullness of God's blessing in Christ. We speak blessing over them in faith, believing that one day they will receive it and be saved through Christ. Umaasa tayo na sa tuwing binibigkas natin ang linyang God bless you, God bless you, God bless you, dahil hindi naman babalik ang mga salita galing sa Panginoon ng walang kabuluhan, umaasa tayo na isang araw ang mga salitang ito ay mamamakat sa kanilang isip, sa kanilang puso, at umaasa tayong matanggap nila ang grasya at makakilala sila sa ating Panginoon. Having said this, allow me to share with you, my dear brothers and sisters, today, the 3 impacts of saying, God bless you to an unbeliever. Anong impact mayroon? Kapag sinabi mo sa unbeliever, kasama mo sa opisina, kasama mo sa eskwela, sa komunidad na inyong ginagalawan, kapag binibigkas mo sa kanya, God bless you ha, God bless you bro, God bless you, sister. Ano yung impact nito? Allow me to share this with you because I believe itong impact na ito ay napakalakas sa mga di mananampalataya. And of course, at the end, as we always do, we'll do the live application. Let's begin. Whenever we say to an unbeliever, God bless you, impact number 1, it plants a seed of God's goodness. Sa tuwing binibigkas natin, pagpalain ka ng Panginoon, pagpalain ka ng Diyos, ito po mga salitang ito ay nagmimistulang binhi na natatanim sa mga nakakarinig nito, ito'y binhi ng kabutihan ng Diyos. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay mabuti? Hindi ho lahat ng tao ay may ganyang paniniwala. In fact, may mga tao na ang tingin nila sa Diyos ay benggador, mapaghiganti, natatakot sila sa Diyos. Kung kaya't wala silang kaisipan na ang Diyos ay mabuti. Mantak mo, araw-araw may nagsasabi sa kanya, God bless you, God bless you. Sino itong Diyos na napakabait na gusto akong pagpalain? Then soon and very soon, ang mga binibigkas mong salita ay natatanim tulad ng binhi na isang araw hindi babalik ng walang kabuluhan. Remember, God is good to all people at all times. And when we say God bless you to an unbeliever, we are planting a seed of God's goodness that may grow in their life at the right time. Alam naman ninyo ang prinsipyo. Pag ngayon ka nagtanim, hindi ka ngayon aani. At alam nyo rin ang pangkalahatang prinsipyo, kapag may itinanim, may aanihin. Kung ang mga salitang binibigkas mo'y katulad ng binhi, na itinatanim mo ngayon, isang araw, maaari kang umani ng katotohanan ng taong pinagpapala mo araw-araw, nakikita mo sa opisina, katabi mo ng desk sa office o sa school o kasama mo sa negosyo na maaaring hindi pa Christian. But you keep on sowing the seed of God's goodness by saying, God bless you. God bless you. Why? Because the God who wants this person to be blessed is a good God. Can you say amen? Amen. Romans chapter 2 verse 4, the Apostle Paul writes, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? What leads people to repentance? Look at the verse. The goodness of God. So every time you say God bless you, you're sowing the seed of God's goodness, hoping against all hope that these words will be sown deeply into the heart, and someday He will see that God is really good. Can you say amen? Mga kapatid, kapansin-pansin po ang word na goodness. Ang Greek word na ginamit po dyan ay Christos. Ang word na Christos, ang root word ay charis. Charis meaning grace.
Krestos meaning showing grace. God is showing grace. And this act of showing grace leads to repentance. Repentance comes from the original Greek word metanoia. It's a combination of two words actually. Meta meaning change. Noia from the original word nous. N-O-U-S meaning mind. Put that together, change of mind. Ano po ang nakakapagpabago ng isip ng tao? Hindi po ang kautusan ng Diyos, hindi po ang galit ng Diyos, kundi ang kabutihan ng Diyos. Kaya kung may pagkakataon ka na maipinta sa canvas ng isip ng mga di mananampalataya na mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, umaasa tayo na mga binhing natatanim na ito, isang araw magkakaroon siya ng kamalayan. Kung mabait ang Diyos na ito, gusto niya akong iligtas. Gusto niya akong patawarin. Gusto niya akong pagpalain. At totoo naman, lahat ito'y ginawa ng Diyos sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Can you say amen? Amen. Saying God bless you to an unbeliever may seem like a small gesture. But in God's hands, it becomes a seed of grace planted in their hearts. Imagine, sa kamay ng Diyos, ang mga salitang binibigkas mo parang small gesture lang. Pero ito'y mga binhi na natatanim sa puso ng mga di mananampalataya. It gently introduces them to a God who is so kind, so loving, and willing to bless even before they believe. Your words might be the first touch of heaven they ever experience. Imagine that. Maari nga mga salitang binigkas mo, God bless you, my friend. All of a sudden, yun po ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya na mayroong gusto na siya'y pagpalain. Ang Diyos na mabait at mabuti, gusto siyang pagpalain. Ito po marahil ang kauna-unahang dampi at kanti ng langit sa kanyang pusong tigang sa pagmamahal at pansin. Dahil ang totoo, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Can you say amen? Amen. A kind word like God bless you, spoken regularly by those around you, may one day open the door to a deeper conversation about your faith. Sino ang makapagsasabi na yung madalas mong sinasabi, God bless you, God bless you, God bless you. Someday magtanong siya, Brad, ano ba ang religion mo? At yung usapan na yun magbubukas ng pagkakataon, hindi tungkol sa religion, tungkol ito sa kabaitan ng Diyos na ipinakita sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At kapag nabigyan ka na ng pagkakataon mag-open up ng iyong faith dito sa finished work of Jesus, sinong naniniwala, hindi babalik ang salita ng Diyos nang walang kabuluhan. Umuugat na ang binhi na iyong unang naitanim. Colossians chapter 4 verse 6, the Apostle Paul writes, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Soon and very soon, people will ask, ano religion mo? Saan ka nag-church? Ano bang ibig sabihin niyang charito? Patsari-charito kayo. Lagi kong nakikita sa post mo, charito day, charito birthday. Ano ba yung charito? Someday, people would ask. Opportunity po yun para makapag-explain ka tungkol sa tinapos na gawa ni Kristo. At sa mga pagkakataong tulad niyan, yung mga binibigkas mong God bless you, nagsisimula ng umugat. And soon and very soon, uusbong ito. At makikita natin ang binhing na tanim ay hindi babalik ng walang kabuluhan. 1 Peter chapter 3 verse 15, pinaliwanag ni Apostol Pedro sa ganitong paraan. Always be prepared
to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Kailangan po nating irespeto ang paniniwala ng iba, lalo na kung hindi katulad ng sa atin. Pwede mo namang i-share ang love and grace of God nang hindi mo tinatapakan yung kanyang religion o kinukutya yung kanyang paniniwala. Huwag mong pakialaman ang mga bagay-bagay ng ritual na kanilang ginagawa na hindi mo naman naiintindihan. Ang mga ito'y walang kaugnayan sa kanyang kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ng tao ay nasa biyaya ng Diyos. Laging ilagay sa isip, walang karapat-dapat kahit isa. Pinaging dapat lang tayo ng biyaya ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout Amen. Saan po nagsimula ang lahat ng ito? Sa simpleng linya, God bless you. Ugaliin po natin i-release ang blessing ni God sa mga di mananampalataya. Pag ang kausap mo'y believer, you might as well stay blessed. Pero kung ang kausap mo ay unbeliever, you release the blessing of God. God bless you, sir. Imagine your supervisor mo, nire-releasean mo ng blessing. God bless you, madam. God bless you po. Sinasabihan mo ng God bless you, God bless you. Ang mga taong na-encounter mo on a given day, iyay katulad ng binhi na iyong itinatanim, binhi ng kabutihan ng Diyos. Number one, whenever you say God bless you to an unbeliever, what you are doing is you're planting a seed of God's goodness. Number one, it plants a seed of God's goodness. Number two, whenever you say God bless you to an unbeliever, impact number two, it reflects God's heart toward all people. Ito'y naglalarawan, nagpapakita at sumasalamin ng puso ng Diyos sa lahat ng tao. Walang itinatangi ang Diyos. Gusto niyang pagpalain ng lahat. Di nga lang po matanggap ng iba ang pagpapala ng Diyos dahil hindi pa sila nakatapat sa gripo. Nang si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo, binuksan ang gripo ng pagpapala para sa lahat ng tao. Remember John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang pagpapatawad, kaligtasan, pagpapala at pabor ay para sa lahat. Pero kailangan mong tumapat sa gripo. Ang gripo ng pagpapala ay walang iba kundi si Kristo. Kahit bukas ang gripo, kung ikaw ay katulad ng timba na hindi nakatapat sa gripo, walang tsansa na makatanggap ka kahit patak ng pagpapala. Kung ikaw ay timba na hindi nakatapat sa gripo, hindi ka mapupuno dahil patak, wala kang matatanggap. Kung ikaw ay timba, nakatapat man sa gripo kung may takip, nakatapat man sa gripo kung ikaw ay nakataob, wala ka ring matatanggap na pagpapala. Ang araw-araw na pagbigkas mo ng God bless you, sir. God bless you, ma'am. God bless you. Yun po ay mga adjustment unti-unti ng timba ay lumalapit sa gripo. Ang timba ay dahan-dahang umaayos. Ang takip ay dahan-dahang nawawala. And soon and very soon, pag ang lahat ng ito'y naayos na dahil ito ang salita na binibigkas mo, handa na sila para tumanggap ng masaganang pagpapala at pabor ng Diyos para sa kanilang buhay. When you say God bless you to an unbeliever, you reflect God's heart. A heart that shows kindness to all, without exception, to all, regardless of their belief. It is a reminder that His grace isn't reserved only for the righteous, but is extended to everyone, simply because He loves us all. Do you really believe that mahal tayo ng Diyos lahat? Naniniwala ka ba ng pag-ibig ng Diyos walang tinatangi? For God so loved the world.
Hudyo man o Hintil, mahal ng Diyos. Can you say amen? Matthew chapter 5 verse 45, bahagi po ito ng mahabang Sermon on the Mount. This is what Jesus said. He, referring to God, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang sabi ng Panginoon Jesus, pinapasikat ng Diyos ang kanyang araw sa mga mabuti at sa mga masama. Napansin niyo po ba, kahit masamang tao, tinatamaan din ng sikat ng araw? O hindi niyo pa napansin? Napansin niyo po ba? Yung po bang sikat ng araw ay lumilihis kung siya'y masama? Hindi naman. Sa aking obserbasyon, kahit ito masamang tao, tinatamaan ng sikat ng araw. Tama po ba? At sabi sa Biblia, pinapaulan ng Diyos sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Napansin niyo po ba? Kahit hindi Kristiyano, kapag umulan, nababasa ng ulan. Hindi ko sila nagiging malagabe. Hindi tinatamaan ng ulan, lumilis ang ulan, sapagat sila ay hindi po matuwid. Nararo. Have you noticed that even evil and good, righteous and the unrighteous, receive what we call common grace? Meron pong special grace para sa mga nakay Kristo. Reserved for those who are in Christ. Pero meron pong common grace. Whether you are in Christ or whether you are still in Adam, you receive the common grace of God. Ito'y para sa lahat ng tao. Napansin niyo po ba, nang paracetamol ay tumatalab sa isang Kristiyano at maging sa hindi Kristiyano? Tinatanong ko po kayo. Namimili po ba ang paracetamol? Tatalabang ito sa mga Kristiyano. Pag hindi ka Kristiyano, hindi ka tatalaban nitong paracetamol. What is that? That is what you call common grace. Ang gamot, ang medisina, ang siyensya, ang ospital ay common grace. Believer or unbeliever, evil or good, righteous, even unrighteous, pag pumunta sa ospital, pag nagpagamot, uminom ng gamot, tatablan ng gamot. Tama o mali? Bakit? Sapagkat ang common grace walang tinatangi kahit sino. Pero pag na kay Kristo ka, meron kang special grace. Anong special grace? Sabi sa Biblia, ang tinapay ng kagalingan ay para sa mga anak ng Diyos. Kapag na kay Kristo ka, meron kang karapatang angkinin ang tinapos na gawa ni Kristo na sa kanyang mga sugat, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Hindi po ito ma-avail na mga hindi pa Kristiyano. Pero gusto nating sila'y maging Kristiyano. Gusto nating marinig nila ang mabuting balita at matanggap ang biyaya. How do we start? By blessing them every day through our words, by saying, God bless you. Nakita mo na siya nung umaga, God bless you. Sabihin ng tao, ano pa tong taong ito? Wala nang binagkit sa akin araw-araw, God bless you, God bless you. Ano ba ito? Namamas ko? Ano ba ito? Hindi niya alam. Pero alam mo, you are releasing blessing to this person. At alam mo, isang araw, hindi babalik ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Palakpakan natin si Lord. Amen. I believe that with all of my heart. When Jesus healed the 10 lepers in Luke 17, He did not heal only the grateful one. He healed all 10, even though only one returned to thank Him. Hindi ho binawi ang kagalingan nung siyam dahil hindi sila bumalik at magpasalamat. In fact, nang sinabi ni Jesus sa 10 ketungin, ipakita niyo ang inyong sarili doon sa saserdote. Habang sila'y naglalakad patungo sa saserdote, nakita nilang sila'y gumaling na. Hindi pa sila umabot doon sa
saserdote para ipasuri ang kanilang karamdaman, sila'y magaling na. Ang isa ay bumalik upang magpasalamat. Nilinaw ng Biblia ang sabi ni Jesus, hindi ba't 10 ang gumaling? Nasaan ang 9? Isa lamang na hintil ang bumalik at nagpasalamat. Take note, ang bumalik ay hindi Hudyo at nagpasalamat. Ang bumalik ay isang foreigner, isa pong hintil at nagpasalamat. Pero hindi binawi ni Jesus ang kagalingan doon sa 9. Bakit? Sapagkat ang grasya ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Can you say amen? God blesses us because of who He is and not because of who we are. Ang pagpapala ng Diyos ay nakaangkas hindi kung sino tayo at kung anong nagawa natin, kundi kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos ay mapagmahal. Isinugo niya ang kanyang anak na matay sa krus ng Kalbaryo para sabihin sa buong mundo, mahal niya tayong lahat. Sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saying God bless you to an unbeliever reflects the inclusive grace of God. He blesses people not because they are good or that they deserved it, but because God is good. Do you believe God is good? Naniniwala po ba kayo ng Diyos ay mabuti? Isn't God good? And all the time, isn't God good? And all the time, God is good all the time. Walang araw na hindi mabuti ang Diyos. Aaminin ko po sa inyo, sa limitado nating kaisipan, kung minsan di natin maintindihan ang mga pangyayari na nangyayari at parang nakukwestiyon natin ang kabutihan ng Diyos. Never question the heart of God. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. You may not understand, you may not see His hand or trace His plan, but you can trust His heart. Because God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. And every time you say, God bless you, you are showing to the people around you that God is good, and this good God wants to bless you. And soon and very soon, you will see the goodness of God in the hearts of people you bless every day. Jesus fed multitudes, including unbelievers, not because of their belief, but to reveal the good heart of the Father. John chapter 6, nagpakain ng Panginoon Jesus ang napakaraming mga tao. Pati bang mga unbelievers nakikain na rin? Pati ba mga unbelievers nakakain din? Ganyan talaga. Pati ang mga di pa naniniwala, pati mga nangungutya, pati po yung mga vloggers na nandun, nakakain din. Yung mga spies na nandun, nakakain din. Yung mga nag-uusisa lang at mga meron at hindi pa talaga sila sumusunod pero nandun lang, nahila, nahikayat, natawag, nasabi, uy may kainan doon, pumunta, nakakain din. Bakit? Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat, dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Can you say amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise God! Praise God! Whenever we say God bless you, number one, it plants a seed of God's goodness. Number two, it reflects God's heart toward all people. God is good to all people. That is the very heart of God. Number three, every time you say God bless you to an unbeliever, it draws unbelievers to God's goodness. Parang magneto. Inaakit ang di mananampalataya sa kabutihan ng Diyos.
Kaya kung meron kang gustong akitin sa biyaya ng Diyos, you can start by saying, God bless you. God bless you consistently and regularly. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Pag nagkita kayo, God bless you, ma'am. God bless you, sir. Pagpalain ka ng Panginoon, pare. Pare, ikaw ang gusto kong maging pagpapala ko. Wag na akong pagpalain ng kahit na sino. Pare, mahal ka ng Diyos. Pinagpala ako ng Diyos. Gusto rin ng Diyos pagpalain ka. You release the blessing. God bless you. God bless you. And every time you do that, ito pong mga salitang ito nagdodraw. Slowly, dahan-dahan, naakit silang palapit sa kabutihan ng Diyos. When you sincerely say, God bless you, to an unbeliever, you are not just offering polite words. You are gently pointing them to a God who is good, kind, and caring. Do you believe God is good? Do you believe that God is kind and He is caring? Dahan-dahan mo silang itinuturo, inaakit palapit sa Diyos. That simple blessing can steer their curiosity and open their heart to the one who longs to bless them more than they know. Alam nyo, kumisan may mga taong hindi makapaniwala na sila'y pagpapalain ng Diyos. Sapagkat ang akala nila ang pagpapala ay premyo ng kanilang gawa. Ako, pagpalain ng Diyos, taong tulad ko. Masama, hindi ako nagsisimba, hindi ako kumikilala sa Diyos na sinasabi mo, pagpapalain niya ako. Maybe at that point in time, parang nire-resist niya. But never surrender. Keep on blessing. God bless you. God bless you. Pag may opportunity ka, God bless you. Pag may opportunity ka, humawak ng mikropono at kausap mo mga di mananampalataya, start to broadcast. Cast broadly by saying, God bless you all. Hindi lahat may opportunity humawak ng mic. Binibigay lang po yan sa mga pagkakataong naibibigay sa sino man. Kung magkaroon ka ng opportunity sa inyong trabaho, sa inyong eskwela, o sa komunidad, at ang mga kausap mo yung mga di mananampalataya, you just say at the end or even at the beginning, God bless you. Yung po mga salitang yan ay inaakit ang tao papalapit sa Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Keep in mind that it is the goodness of God that brings people to change or repentance. Remember, pinakita ko na po ito sa inyo kanina, and I want to show this verse again, Romans 2:4, at least for emphasis. Or do you despise the riches of His goodness or forbearance or long-suffering, not knowing that the goodness of God leads to repentance? What leads people to repentance? Come on, let me hear it from you. Answer me. What leads people to repentance? The goodness of God. And every time you say, God bless you, you are releasing the goodness of God and drawing people to a good God. Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. God often draws people not through arguments, but through kindness. Just like Simon Peter, after witnessing the miraculous catch of fish, he was moved not by debate, but by the overwhelming goodness of Jesus. Grace touched his heart before he fully understood who Jesus was. Wala pa po siyang kabatiran kung sino si Jesus in its fullness. And yet he was attracted to Jesus because of the goodness of Jesus. Magdamag silang ng isda at walang nahuli kahit ano. Sabi ni Jesus, ilaglag mo ang iyong lambat sa gawing kanan ng bangka. Siya'y nagulat ng malaking pagkagulat. Dahil nang hilahin nila ang lambat, punong-puno ng huli. Hindi pa po alagad si Pedro nang gawin ito ng Panginoong Hesus. Pinakitaan lang siya ng kabutihan. But it was the starting point.
Na-draw siya kay Jesus. Na-attract siya kay Jesus. And the rest is history. And every time you say, God bless you, it's just you are giving a person an opportunity for a great catch. God bless you. God bless your family. God bless your business. God bless your health. God bless you, my friend. Mga salita pong yan, huwag niyong mamaliitin. Dahil yan po'y nakakaakit sa Diyos na mabuti. Sa Diyos na mahimalang gumagawa ng himala sa buhay ng mga tao. Can you say amen? Let me show you the verse to prove this. Luke chapter 5, verse 7 to 8. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats, so full that they began to sink. Verse 8, Simon Peter saw this. When Simon Peter saw this, referring to the great catch, when he saw the great catch, magdamag silang na walang nahuli. Pero just the given word, throw your net on the right side of the boat. Nung hilahin nila yung bangka, punong-puno po ng huli. When Simon Peter saw the great catch, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. And the rest is history. Jesus spoke to him so kindly. And Jesus said to him, Come, follow me, and I will make you fishers of men. And the rest is history. Iniwanan niyang bangka, iniwanan niyang lambat. Mind you, pati ang great catch, iniwanan niya dahil walang kapantay ang kabutihan ng Diyos. Walang kapantay si Jesus. Walang kapantay ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Can you say amen? That simple act of blessing pierced through Peter's pride and doubt and led to surrender. Ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters, sometimes one act of unexpected kindness becomes the doorway to transformation. One act of kindness. Ang taong tigang na tigang sa pagpapala at pabor ng Diyos, ang mga salitang pagpalain ka ng Diyos ay katulad ng ambon na dahan-dahang binabasa ang tigang na lupa. Hindi babalik ng walang kabuluhan. Hayaan natin ang ating mga salita ay salitang nagpapahayag ng pagpapala at pabor. Huwag magmumura. Dahil ang pagmumura ay pag-release ng curse. Huwag maninira ng kapwa. Huwag magsisinungaling. Pawang katotohanan lamang. Dahil ang buhay natin na binibigkas sa pamagitan ng salita ay napagpapala at sinusumpa. Dahil sabi sa Biblia, ang buhay at kamatayan ay nasa dulo ng iyong dila. So sa halip bigkasin ng kamatayan, bigkasin ng buhay. Bigkasin ng pagpapala. Pag sinabi nila, hindi na yata ako makabawi, makakabawi ka. Pagpalain ka ng Diyos. Hindi na ata ako gagaling. Gagaling ka. Pagpalain ka ng Diyos. What are you doing? You are releasing miracle. You are releasing healing. You are releasing blessing and favor to someone today. And please, let's do that today. Can you say amen? Same with Zacchaeus. He was drawn to Jesus' goodness before he believed. And when he did believe, his life was completely transformed. Nang siya'y umakyat sa puno ng sycamore, hindi pa po siya mananampalataya. Curious lang po siya. Ano ba ito? Sino ba yan? Umakyat siya sa punong sycamore. Dinaanan siya ng Panginoon. Ang sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa iyong bahay. Ano yan? Grasya. Dahil alam ni Zacchaeus, hindi karapat-dapat siya at ang kanyang bahay na puntahan ni Jesus. And yet, Jesus went anyway. What is that? Grace. Because grace is to receive what you do not deserve. Hindi po deserve.
itong si Zacchaeus na puntahan ni Jesus. But Jesus went anyway. And the rest of the story you can read in Luke 19. At the end, matapos silang maghapunan, tumayo si Zacchaeus at ang sabi niya, ang kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahihirap. At kung ako'y nakadaya ng sino man, babayaran ko ng ika-4 na ulit. What happened to this man? Transformed, changed by the grace of God. What started it all? The showing of goodness. Come down. I must go to your house. Mga kapatid, may mga tao na maaaring isipin na hindi makakilala kay Lord yan. Grabe ang tao na yan. Yan lasingkero, babaero, sugarol. Hindi magbabago ang tao na yan. Never say that. Walang hindi kayang baguhin ang biyaya ng Diyos. Walang hindi kayang ayusin. Walang hindi kayang baguhin. Shout amen. Shout amen. Nagsisimula lahat yan sa simpleng linya, God bless you. Kapag meron kayong mga convo sa inyong group chat ng mga di mananampalataya, always sow the seed of God's goodness. God bless you. God bless you today. Speak the blessing and the favor of God. Hindi babalik ang kabutihan ng Diyos ng walang kabuluhan. Can you say amen? Let's see them again. Makikita natin ito sa screen. Ito po ang tatlong impact. Every time you just say, God bless you to an unbeliever. Take note, to an unbeliever. Hindi po sa believer. You don't say, God bless you. Tigilan nyo na ang magsabi ng God bless you sa believer. Wag. Kasi pinagpala na siya ng Panginoon. Doon sa mga unbeliever, i-release natin ito. Ang impact ay ang tatlo na ito. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. Number 2. And number 3. Every time we say, God bless you to an unbeliever, you plant a seed of God's goodness. You reflect God's heart toward all people. And you draw unbelievers to God's goodness. Now, let's do the life application. Ito pong impact na ito, i-reduce natin into something doable and actionable. Pwedeng gawin, kayang gawin, at magagawa agad-agad even after this service. Number 1, bless unbelievers with your words. Kapag may mga kasama kayong di mananampalataya, opisina, eskwelahan, komunidad na inyong ginagawa, you bless them with your words. Listen up. Saying God bless you to an unbeliever may seem small, but when spoken in love, it becomes a seed of grace that points them to the God who blesses even before they believe. Di pa man sila naniniwala, di pa man sila pumupunta sa church ninyo, di pa man sila nag-attend ng Bible study, pwede na silang pagpalain ng Diyos sapagkat itinanim mo na ang binhi ng pagpapala. Number 2, release blessing with your words. Pawalan mo ang pagpapala sa pamagitan ng iyong salita. Buhay at kamatayan ay nasa dulo ng iyong salita. Kung may pagpipilian, bakit ka magbibigkas ng kamatayan? Bigkasin mo ang buhay. I-release mo sa iyong bibig kung anong mayroon sa iyong puso. Dahil sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So speak blessing and bless unbelievers with your words. Saying God bless you is more than being polite. It's speaking life, hope, and grace into someone's world. In God's hands, those words can become a divine spark, softening the hearts, lifting burdens,
and pointing them toward the goodness of God who blesses freely. Ano ang sabi po ng Proverbs 18:21? Life and death is in the power of your tongue. So i-release mo yung blessing. God bless your family. Pagpalain kayong mag-asawa, pagpalain ang inyong mga anak, pagpalain ang inyong negosyo, pagpalain ang hanap buhay mo. What are you doing? You are blessing these people with your words because you are speaking life, speaking hope, speaking abundance and provision sa mga taong nakakasalamuha mo. Number 3, declare blessing and be a blessing. Declare, bigkasin mo, God bless you. And when there is an opportunity, be a blessing to them as well. Because you can be the person whom God can use to bless that person. When you say God bless you to an unbeliever, let it not be mere words, but reflection of your heart to live out that blessing. How? In action. In doing so, you mirror the God who blesses freely. Not just with words, but with love, kindness, the grace that can lead hearts in Him. Nung sinabi ng Diyos, mahal niya tayo, pinatunayan ng Diyos sa pagsusugo ng kanyang bugtong na anak. Nang sinabi ng Diyos, gusto niya tayong pagpalain, kinarga ni Kristo ang ating kahirapan upang sa kanyang paghihirap guminhawa ang ating buhay. Nang sinabi ng Diyos, gusto ko kayong gumaling at maging malusog, pinakarga ng Diyos sa kanyang anak ang ating mga sugat upang sa kanyang mga sugat na dinala, anumang sakit ay pinagaling na ng ating Panginoon sapagkat mahal tayo ng Diyos. These are not mere words. Words backed with action. Kapag sinabi mo sa iyong kaibigan, God bless you, and you have the opportunity to bless that person, do it. Do it. Because he may able to see the blessing of God through your hands. Kung may mayaabot ka, kung may maitutulong ka, ang iyong binigkas sa pagpapala ngayon ay nagiging totoo sa kanyang nakikita. Let me give you the verse. 1 John chapter 3 verse 18. Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Mga kapatid, kung wala mang kasamang aksyon, ang salita lang sa kanyang sarili ay may kapangyarihan na. Huwag kayong patangay sa maling kaisipan na kung hindi mo rin lang magagawa, huwag mo nang sabihin. Mga kapatid, kung hindi mo magagawa sa anumang kakulangan, hindi po nadidiminis ang kapangyarihan ng salitang binibigkas. Kaya lang kung may opportunity ka, makagawa ng pagpapala para sa kanila, don't you miss the opportunity. Sapagkat yon ay hindi lang pagdideklara ng pagpapala, ikaw mismo ay nagiging pagpapala sa kanila. Can you say amen? Let's see them again. 3 life application. Ngayong alam na natin na kapag bumibigkas tayo ng God bless you, sa mga unbeliever, you are releasing the blessing of God. Now it can be done. Pwede nang gawin. Ngayon mismo, pag uwi ninyo, bukas mismo, pagpasok ninyo sa opisina, eskwela, at sa ginagalawang nating komunidad. Bigkasin natin, malakas, sabay-sabay. Life application number 1. You can do it. Number 2. You can do it. Number 3. Bless unbelievers with your words. Mamaya, bukas, o sa anumang pagkataon, may opportunity ka ma-encounter unbeliever, bigkasin mo na agad. God bless you. Release blessing with your words. God bless your family. God bless your business. You are releasing blessing sa pamagitan ng iyong salita. And declare blessing over them. And if you have the opportunity, be a blessing to them. In doing that, you are
speaking words, not mere words, but grace-filled words. Whenever we say to an unbeliever, God blessed you. What is the big idea? In Christ, I speak blessing to unbelievers. Again, what is the big idea? In Christ, I speak blessings to unbelievers. Are you in Christ? Speak blessing to unbelievers. Do not condemn, do not curse, but bless. Speak blessing to unbelievers. Kay Kristo, ako'y nagpapahayag ng pagpapala sa mga di mananampalataya. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you who are watching this broadcast the opportunity to receive Jesus and be saved. Wala nang dadakila pang pagpapala, kundi ang pagpapalang spiritual. At hindi aksidente na napapanood mo ang broadcast na ito ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. If you want to receive Jesus today, be saved and be blessed, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Ariin mo na ito'y isang personal mong panalangin. Manalangin tayo. Taas natin ang ating dalawang kamay sa mga nanonood sa broadcast at maging sa lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Sa inyong kabutihan, hihilingin ko na samahan natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito sa panalangin ng pagtanggap. Lahat po tayo. Taas ang dalawang kamay, ipikit ang mata. Kung tinanggap mo na ang Panginoon, hindi mo kailangan ng panalangin paulit-ulit dahil ligtas ka na. Pero hihilingin ko sa kabutihan ng iyong puso, samahan natin ang mga ngayon lang mananalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. And if you will pray this prayer for the first time, bigkasin mo ang panalangin ito ng taos puso at ariin isang personal na panalangin ang bawat kataga ng panalangin na ito. Manalangin tayo. Let us pray. Sumunod kayo sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sinumang nanalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob ng bulwagan na ito, lalong-lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Tinataas po namin sila sa harapan na sila ay lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. And Amen. Tayo po'y dumako sa gawain ng banal na komunyon. Para sa mga nanonood sa broadcast, kunin po ninyo ang inyong communion elements and we will do this together kasama ng mga kabiyaya na narito sa loob ng bulwagan na ito. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin.
Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito ng taos puso. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon nang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas at sabay-sabay, ano po ang ating big idea? Mas malakas pa, in Christ, I speak blessing to unbelievers. Are you in Christ? Start speaking blessing to unbelievers today and every day. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!